Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, tayo'y nandito ngayon sa pagpasalamat sa Diyos sa pamamagitan nito ating pagdiriwang ng banal na Eucharistia sa mga biyaya na Kanyang ipinagkaloob sa atin. At bitbit natin sa ating mga puso ang ating mga kahilingan, ang kahilingan ng ating mga mahal sa buhay, lalong-lalo na ang nasa banig ng karamdaman sa kanilang mga bahay at sa mga ospital. Atin ding isinasama ang lahat ng dalangin ng ating mga kapatid na nakikiisa sa atin sa lahat ng mga social media platforms ng pambansang dambana. Mga kapatid, aminin natin ngayon ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayong lahat inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagbibigay mo sa amin ang bagong pagsilang sa binyag, pinagkalooban mo kami ng buhay mong walang wakas. Kaming pinatawad at binuhay para makapiling mo kailanman, ay pasapitin mo sa kaganapan ng iyong kadakilaan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, nagpunta si Pablo sa Derbe at Listra. At may isang alagad doon na ang pangalay Timoteo, anak ng isang mananampalataya sa Judea at ng isang Griego. Pinatunayan ng mga kapatid sa Listra at sa Iconio na mabuting tao si Timoteo. Ibig isama ni Pablo si Timoteo, kaya tinuli niya ito sapagkat alam ng lahat ng Hudyo. Sa lungsod na iyon, Griego ang kanyang ama. Sa bawat lungsod na kanilang dinalaw, ay pinaalam nila sa mga kapatid ang pasya ng mga apostol at matatanda sa Jerusalem. At iniutos na sundin iyon. Kaya tumibay sa pananampalataya ang mga kaanib ng bawat simbahan at dumarami ang bilang ng mga alagad araw-araw. Naglakbay si Pablo sa lupain ng Phrygia at Galacia sapagkat sinasala sila ng Espiritu Santo na mangaral sa Asia. Pagdating sa hangganan ng Misia, ibig sana nilang pumasok sa Bitinya. Subalit, hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. Kaya bumagtas sila ng Misia at nagtungo sa Troas. Kinagabihan, nagkaroon si Pablo ng isang pangitain. May isang lalaking taga Macedonia nakatayo at namamanhik sa kanya. Tumawid po kayo rito sa Macedonia at tulungan niyo kami.
pagkatapos ng pangitayang ito, gumaya kami agad sapagkat natanto naming kami tinatawag ng Diyos upang ipangaral sa Macedonia ang mabuting balita, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Purihin ang lahat ng Diyos, parangalan siyang malugod. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon papurihan, pagliguran siya ang kusa, lumapit sa harap niya at umawit na may tuwa. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya ay walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti, laging tapat kailanman. Purihin ng lahat ang Diyos, parangalan siyang malugod. Magsitayo po lahat. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, O Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kung di pinili ko kayo mula rito, ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinabi ko sa inyo, walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sa mga kapatid natin na nakikiisa sa atin sa muli, mula Apari hanggang Tawi-Tawi. Ang amin pong pagbati ng isang magandang umaga sa inyong lahat. Ngayong araw pong ito, tayo ay nasa huling araw ng ikalimang linggo sa pagkabuhay ng ating Panginoon. Bukas, tayo ay nasa ika-6 na linggo na. Malapit nang nating ipagdiwang o gunitain ang pagbaba ng banal na Espiritu Santo sa mga alagad ni Jesus. At ito ang hudyat ng pagiging universal ng ating simbahan, ng ating pananampalataya. Ang universality ng misyon na iniatas ng Panginoong Jesus sa kanyang mga alagad. At ang ating mga pagbasa ngayon ay, kung titingnan natin, salungat sa isa't isa. O ang tema ay hindi pareho o hindi magkatugma sa isa't isa. Mga kapatid, sa ating paglagi dito sa mundo, sa ating pag-iral dito sa mundo, marami ang ating mararanasan sa buhay na susubok at magpapatatag din
sa ating pananampalataya sa ating Panginoon. At ang isa sa pinakamatindi na pagsubok sa ating buhay ay ang susubukin ang ating pananampalataya. Ang lahat ng nasa atin ay gustong kamtin ng iba sa atin. Ang lahat ng nasa atin ay kaiinggitan ng iba sa atin. Ang lahat ng nasa atin ay susubukang kunin, susubukang sirain ng mga taong nakapaligid sa atin. Sa loob ng ating mga tahanan mismo, hindi lahat ng mga magkakapatid, hindi lahat ng miyembro ng pamilya ay nagkakasundo. Kahit ang mga magkakapatid mismo ay nagkakainggitan, naghihilahan, no? Dahil sa atensyon ng kanilang mga magulang. Dahil gusto nila na sila ang maging apple of the eye ng kanilang mga magulang. Kasi kaakibat nito, kung tayo yung apple of the eye ng ating mga magulang, kaakibat nito ay meron tayong reward, meron tayong pribilehiyo. Ngunit, imbis sana na maghilahan pababa, imbis sana na mag-inggitan, ito sana ay magbigay ng kalakasan sa atin, ng sigasig sa atin na gumawa ng kabutihan. Kung gusto nating makamit ang gantimpala, huwag sana tayong maghilahan pababa. Huwag sana tayong mag-inggitan. Bagkus, magsumikap tayo na gumawa ng kabutihan. Ngunit, ang inggit ay talagang kasama na sa ating pag-iral dito sa mundo. Ngunit sino ba ang kinaiinggitan? Sino ba ang sinisiraan? Ang taong gumagawa ng kabutihan. Sino ang kinaiinggitan? Yung namumunga. Sino ang binabato? Anong puno ang binabato ng tao? Yung hitik sa bunga. Kung hindi kayo namumunga, walang babato sa inyo. Kaya, ito ang naging halimbawa, ito ang naging batayan ng ating Panginoong Hesus upang patatagin ang ating pananampalataya. Upang ipakita sa atin na kung nararanasan natin ang lahat ng ito, sa buhay na ito, tayo ay nasa tamang landas. No? Ano sabi ni Jesus? Kung kayo ay inuusig, kung kayo ay kinaiinggitan, alalahanin ninyo na ako ang unang inusig ng mundong ito. Kung kayo ay minamahal ng mundo, kung kayo ay pinararangalan ng mundo, ibig sabihin, hindi kayo alagad ko. Dahil ang mahal ng mundo ay gumagawa ng gawain ng mundo. Sumusunod sa kung ano ang ginagawa ng karamihan. Ngunit, kung kayo ay kinaiinggitan ng mundo, nagagalit ang mundo sa inyong mga sinasabi at sa inyong mga ginagawa, ibig sabihin, nasa tamang landas kayo. Ang reward ng lahat ng ito, ang reward ng lahat ng paghihirap, ng pang-uusig dito sa mundo, ay ating mararanasan sa pagdating ng panahon, sa bahay ng ating Ama sa langit. Yan ang pangako ng ating Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad. Kung natanggap na natin yung ating reward sa mundong ito, sa kung anuman ang ating ginawa at sinabi, ano pa ba ang ating hihintayin? Wala na. Dahil ang mundo nagbibigay ng reward doon sa sumusunod o gumagawa ng kanyang kagustuhan. Kanina, sa introduction, sinabi ko na ang ating dalawang pagbasa ay parang baliktad. No? Baliktad, ngunit magkaugnay pa rin.
Ilang araw na sinusubaybayan natin ang paglalakbay ni San Pablo at ni Bernabe, no? Sa pagpapalaganap ng mabuting balita, sa pagtatatag ng mga bagong komunidad na nananampalataya at sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon. At ngayon, ang ating unang pagbasa, dito nila nasumpungan ang mga tao na handang tumanggap sa mabuting balita ng ating Panginoon at handang sumunod sa kanila at handang maging kaisa nila. And na-mention yung specific na pangalan ni Timoteo. Si Timoteo ay simbolo ng bawat isa sa atin. Maraming mga pagkakataon marahil na noong inintroduce yung bagong paniniwala, yung bagong pananampalataya, inintroduce sa mga pagano ang Diyos ni Abraham, ang Diyos ni Isaac at ang Diyos ni Jacob, ay hindi rin sila naniniwala. Hindi niyakap ng lahat. Ngunit, merong isang simbolo sa katauhan ni Timoteo ngayon na handang mag-go against the flow. Di po ba? Kasi, ang ating mundo ngayon, ang kalakaran ng mundo ngayon, kung ayaw mong maanod, kung ayaw mong malunod, you have to go with the flow. The more, the merrier. Di po ba? Bahala ng maimpyerno, marami naman tayo. Damay-damay na to. Kaya, kukunti lamang ang nagsusumikap na maging mabuti. Kukunti lamang ang nagsusumikap na kamtin ang kalooban ng Diyos. Kasi nakakalungkot. We have to go against the flow. Hindi tayo sasabay sa nakasanayan. Hindi enjoy ang ganun. Tatawagin tayong kung ano-anong tawag. Ngunit, kung ang lahat ng ito ay ating nararanasan sa muli, mga kapatid, sinasabi sa atin ng ating Panginoong Hesus sa ating Ebanghelyo na kung nararanasan ninyo ang mga masasamang karanasang ito, alalahanin ninyo na naranasan ko ito una kaysa inyo. Kasi sa huling bahagi ng ating Ebanghelyo, sinasabi, walang alipin na mas mataas pa kaysa kanyang pinuno, kaysa sa kanyang master. Kaya, kung master natin ang Panginoon, kung tayo ay sumusunod sa hakbang ng ating Panginoon, at nakakaranas tayo ngayon ng mga pighati, ng mga pagsubok sa buhay, ito lamang ay paanyaya sa atin na patuloy nating isabuhay, patuloy nating buksan ang ating puso't isipan sa mga biyaya ng Diyos. Kasi kung papaano niyang napagtagumpayan ang lahat ng ito dahil sa pagbubukas niya sa kanyang kalooban, sa biyaya ng kanyang Ama, yan din po ang mararanasan natin at makakamit natin ang gantimpala ng kaligtasan sa bahay ng ating Ama sa langit sa tamang panahon. Mga kapatid, ito ang ating samot dalangin sa ating pagpapatuloy sa ating banal na pagdiriwang. Ay tumahimik na ang poon ay tumindig bilang hukom na tingin. Magsitayo po lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo at kalugdan ang mga alay ng iyong angkan, upang sa tulong ng iyong paglingap at pagsubaybay, ang bigay mo sa aming puhunan ay hindi masayang, kung di tumubo pa ng mga kaloob mong walang katapusan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahaing ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggati ng dating pag-aalay. Ang buong sarili ng anak mong si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na ibinukod. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Kundi po kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon na aming Papa, ni Gilbert na aming Arsobispo, ng Tanang Kaparian, ng mga reliyoso, ng mga pinuno ng aming sambayanang Kristiyano, at kaming lahat na nagkakatipon dito. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan at pagindapatin mo kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni Santo Padre Pio at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubili na nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa, parang sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at paglawarin mo kami sa aming mga sala para napagpapalawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Inihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. At pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Puno ng kababaang loob at pag-ibig ng Diyos sa inyong mga puso at may magandang ngiti sa inyong mga mukha ngayong umaga. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, sa nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kundi kayang lumuhod ay manatiling nakatayo ng may paggalang.
Mga kapatid, eto si Kristo ang kordero ng Diyos. Siya nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang tiging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagpatuloy mo ang iyong matapat na pagsubaybay sa iyong mga dinudulutan ng kaligtasan upang ang mga ipinagpakasakit na sagipin ng iyong anak ay makinabang sa pagkabuhay niyang nagbibigay galak. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Atin ang naipagdiwang ang banal na misa, humayo kayong taglay ang kapayapaan upang ang Panginoon ay mahalin at paglingkuran. Salamat sa Diyos.